Hindi marunong sumigaw si Lyra May Rivera. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil lumaki siyang sanay na ang ingay. Sa kanila, palaging nauuwi sa luha. Kaya sa loob ng mansyon ng mga Monteverde, natutunan niyang gawing tahimik ang lahat. Ang lakad, ang hinga, ang pag-iyak. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na siya sa tunog ng lumang alarm clock na parang laging galit. Umaangat ang dibdib niya sa isang mahabang buntong hininga bago niya sinungkit ang maliit na notebook sa tabi ng unan. Punit ang gilid, may mansya ng kape at doon nakasulat ang mga dapat tandaan. Bayad sa kuryente, gamot ni nanay, therapy ni Tommy, pamasahe, utang kay Aling Nena sa tindahan. Pinikit niya sandali ang mga mata. Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Isang araw ulit. Paglabas niya ng kwarto ng helpers, malamig ang sahig. Tahimik ang buong bahay pero alam niyang sa mansyon ang katahimikan ay hindi pahinga, kundi babalak. Kapag may na-late, may mapapagalitan. Kapag may nakaligtaan, may mawawalan. Sa kusina, naroon na si Manang Perla de Makulangan, ang cook na parang laging may daladalang init kahit malamig ang umaga. Malapad ang ngiti nito habang hinihiwa ang luya. O Lyra, gising ka na naman. Halika, tikman mo to. Lugaw, para di ka mahilo. Naku Manang, ayoko na po. Baka, walang baka-baka. Kainin mo. Kita ko sa mata mo kulang ka sa tulog. Umubo si Lyra sa gilid ng stool, sumubo ng mainit na lugaw. Sumikip ang lalamunan niya sa biglang lambot ng salitang, kainin mo. Kasi sa kanila sa probinsya, kapag may nagpakain, ibig sabihin nun may nagmalasakit. Salamat po, mahina niyang sabi. Nang marinig ang yabag ng sapatos sa pasilyo, mabilis na tumayo si Lyra. Hindi pa man lumalabas ang tao, alam na niya kung sino. Si Mrs. Vivian Soriano, head housekeeper. Ang may pinakamatalas na tainga at pinakamatulis na tingin sa buong mansyon. Rivera, tawag nito, hindi man lang tumingin sa kanya ng buo. Schedule. Opo, Ma'am Vivian, sagot ni Lyra, bitbit agad ang listahan. Binasa ni Mrs. Vivian ang papel na parang hinahanap ang mali. Sa library, punasan. Sa dining, polish. Sa kwarto ni Sir Gavin, tumigil ito at sumulyap sa kanya. Triple check ang mga kortina. Ayaw ko ng alikabok. Kapag may nakita ako, ikaw ang mananagot. Opo, aayusin ko po. Gusto ni Lyra sabihin na kagabi pa siya nagtapos na laundry. Gusto niyang sabihin na masakit ang bewang niya. Pero sa mansyon, ang pagod ay hindi dahilan, kundi kasalanan. Lumabas siya sa likod na pintuan para kumuha ng timba at basahan. Sa hardin, nakita niya si Milo Santos, ang hardinero na tahimik pero maaasahan. May hawak itong hose pinapainom ng mga halaman na parang mga alagang hayop. Nagalmusal ka na? Tanong ni Milo. Hindi lumilingon pero ramdam mong nakikita ka. Kaunti, sagot niya. Ikaw? Later. Ngumiti si Milo saglit lang. Nakita ko kagabi, may tinatahi ka na naman. Nag-iba ang tingin ni Lyra. Parang nahuli siya. Sirang tahi lang po yun. Hindi, umiling si Milo. Ang linis ng tahi mo, parang hindi pang sirang damit. Hindi sumagot si Lyra. Kumapit siya sa timba. Ang mga papuri sanay siyang tanggihan dahil sa dulo, kadalasan may kapalit. Pero kay Milo, walang suhol, walang panunumbat. Parang normal lang na makita kang magaling. Bago pa siya makapag-isip ng isasagot, alingaw-angaw ang tunog ng sasakyan sa driveway. Lumingon siya. Dumating si Kuya Nestor Alcantara, ang driver, bitbit ng mga supot mula grocery. Pagkababa nito, agad siyang tinawag. Lyra, tulungan mo ako, sigaw ni Kuya Nestor. Ang bigat, parang bumili sila ng pangyera. Lumapit si Lyra at kinuha ang kalahati ng mga supot. Kuya Nestor, bakit ang dami po? Si Sir Gavin, bulong nito, nakangisi. May bisita mamaya, ayaw magpaubos ng stock ng imported. Kasi daw, standard nila. Bumigat ang dibdib ni Lyra sa pagbanggit ng pangalang iyon. Gavin Monteverde. Kung may taong kayang gawing laro ang araw ng iba, siya yun. Batang milyonaryo si Gavin hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa aura niyang parang may hawak na remote control ng mundo. Nasa late 20s lang siya pero ang tingin niya sa mga tao madalas parang mga gamit. Kapag nasira, palitan. Kapag nagkamali, itapon. Kapag nakakaaliw, gawing eksena. Nang pumasok si Lyra sa loob, narinig niya ang boses ni Gavin mula sa sala. May kausap sa phone, mabilis at malamig. Make it happen. Sabi ni Gavin, I don't care how,
Just do it. Tahimik ang bahay, pero ang boses niya parang kutsilyo. Hindi tumingin si Lyra. Dumiretso siya sa library. Doon, habang pinupunasan niya ang mesa, naaalala niya ang ibang lugar. Ang maliit nilang bahay sa probinsya, ang amoy ng tela sa dating sewing machine ni nanay, ang tunog ng tawa ni Tommy bago ito maaksidente. Si Tommy, ang bunso nilang kapatid, dati laging tumatakbo sa bakuran, humahabol sa manok, tumatawa kapag nadadapa. Hanggang sa isang hapon, napadulas ito sa gilid ng kalsada, nabangga ng motor. Hindi namatay, pero mula noon, kailangan na ng therapy. Mahal, paulit-ulit, at bawat linggo, parang may pumipila sa dibdib ni Lyra kapag nakikita niyang hirap gumalaw ang kapatid. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinignan ng message ni Aling Celia, ang mama niya. Anak, tumawag si therapist. Kulang na naman tayo sa bayad. Pasensya ka na. Ayoko sanang istorbohin ka. Napapikit si Lyra. Hindi po istorbo ma. Bulong niya sa hangin kahit wala roon ang ina. Pinunasan niya ang mata. Mabilis dahil bawal ang luha sa mansyon. Bawal ang kahinaan. Bandang tanghali, dumating ang bisita. Narinig niya ang halakhak mula sa sala. Mga boses na parang sanay sa chandeliers at champagne. Si Gavin, masayang masaya. At sa gitna ng ingay, isang boses ng babae ang pumailan lang. Matamis pero may lason. Gavin, darling! Tawag ni Daphne Rojas. Socialite na madalas magpunta rito. At kapag nandito, parang siya ang may-ari. I missed your face. Daphne, sagot ni Gavin, may tawa sa boses. You're early. Of course, I have to check if you're behaving. Tumigil si Lyra sa pagpunas. Kahit ayaw niya, narinig niya. At kasunod nun, narinig niya ang sapatos ng babae papalapit sa hallway. Parang alam ni Daphne kung saan siya. Paglingon ni Lyra, nandun si Daphne. Nakaputi, parang enghel kung titignan sa malayo. Pero ang mata, parang salamin na walang init. Sinulyapan siya nito mula ulo hanggang paa. Oh, ngumiti si Daphne. Ikaw pala yung bago. Hindi na bago si Lyra, pero alam niyang hindi mahalaga ang katotohanan. Sa mundo ni Daphne, ang katulong ay laging bago, maliit, walang pangalan. Good afternoon po, ma'am. Magalang na bati ni Lyra. Pilit ang ngiti. Afternoon, sagot ni Daphne. Pero hindi pagbati, parang utos lang. Lumapit ito ng kaunti at tinignan ng basahan sa kamay niya. Careful, baka madumihan mo yung bookshelf. Mahal yan. Opo ma'am, sagot ni Lyra. Ingat po. Biglang tumawa si Daphne. Mahina pero nakakahiya. Ang cute mong magsalita, parang probinsyana talaga. Kumagat si Lyra sa loob ng pisngi niya. Hindi siya sumagot. Sa halip, inurong niya ang basahan. Nagpatuloy sa trabaho. Gavin, sigaw ni Daphne mula sa hallway. Sweetly, your maid is adorable. Narinig ni Lyra ang maikling tawa ni Gavin. Leave her, she's doing her job. Hindi niya alam kung protection iyon o pagbawalang bahala. Pareho kasing masakit. Pagsapit ng hapon, pinatawag siya ni Mrs. Vivian sa pantry. Sarado ang pinto, mabigat ang hangin. Rivera, may narinig akong humihingi ka raw ng advance. Namula si Lyra. Ma'am, humingi lang po ako kasi may therapy po kapatid ko. Kulang po kami. Therapy? Napakunot noon ni Mrs. Vivian. Hindi problema ng Monteverde yan. Opo ma'am, naiintindihan ko po pero kahit kaunti lang sana, ibabawas na lang po sa sahod ko. Imiling si Mrs. Vivian, parang sawa na. Huwag ka nang umasa. Marami nang gumamit ng ganyang dahilan at ayoko ng drama dito. Parang may sumuntok sa dibdib ni Lyra. Hindi po ako nagdadrama ma'am. Totoo ko. Rivera, marining sabi ni Mrs. Vivian, kung hindi mo kaya ang buhay dito, umalis ka. Simple. Lumabas si Lyra nang walang nangyari, pero sa likod ng mata niya, sumisikip ang mundo. Pagdating niya sa kwarto ng helpers, umupo siya sa gilid ng kama at inilabas ang notebook. Kinuha niya ang lapis at nagkwenta. Kahit anong balik niya sa numero, kulang pa rin. Palaging kulang.
Sa gabing iyon, matapos ang lahat ng gawain, saka lang siya nakahinga. Tahimik ang mansyon, tulog na ang mga tao sa itaas, pero si Lyra gising pa rin. Sa maliit na ilawan ng desk lamp, inilabas niya ang lumang pela at karayom. Tinahi niya ang sirang layalam ng isa pang uniform ng isa pang kasambahay. Kapalit, 50 piso. Maliit, pero may bigat. Tumunog ang cellphone niya. Message mula kay Aling Celia. Anak, tumatangi si Tommy. Sabi niya, miss ka daw. Nanginginig ang kamay ni Lyra habang binabasa. Tumulo ang luha niya. Tahimik, para walang makarinig. Miss ko rin kayo, bulong niya. Promise, uuwi ako. Kapag kaya na. Sa labas ng bintana, nakita niya ang liwanag mula sa taas. Bukas pa ang kwarto ni Gavin. May meeting pa marahil. May buhay na ibang klase. May problemang hindi pera, kundi pride. At sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ni Lyra ang isang matagal ng tanong sa dibdib niya. Hanggang kailan siya magiging tahimik? Hindi niya alam ang sagot. Pero alam niyang bukas, gigising na naman siya. Maglilinis, magpupunas, magtitiis. Dahil sa probinsya, may batang naghihintay na muling makatakbo. At may inang pagod na, pero kumakapit pa rin. At si Lyra, kahit tahimik, hindi pa sumusuko. Hindi pa rin sumasagot si Lyra May sa tanong na bumibigat sa dibdib niya kagabi, hanggang kailan siya magiging tahimik nang magising siya kinabukasan na parang may bato sa lalamunan. Tumayo siya sa kama bago pa tumunog ang alarm dahil mas madaling kumilos kapag hindi mo pa nararamdaman ang bigat ng pagod. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng helpers, bumungad agad ang amoy ng floor wax at kape. Sa kusina, si Manang Perla ay nagpiprito ng tuyo, habang sa labas ng bintana ay may naririnig na yabag ng sapatos sa pasilyo. Mabilis, diretso, parang may hinahabol na oras. Lyra, bulong ni Manang Perla, sabay abot ng baso ng tubig. Uminom ka muna, mukha kang hindi natulog. Nakatulog po, sagot ni Lyra, kahit halatang hindi buo. Nag-isip lang po. Lagi ka namang nag-iisip, sabi ni Manang Perla. Pero wag mong kakalimutan, kahit anong isip mo, kailangan mo pa ring humina. Bago pa makasagot si Lyra, bumukas ang pintuan ng kusina. Si Mrs. Vivian Soriano, nakaayos ang buhok, tuwid ang likod at dala ang clipboard na parang sandata. Perla, breakfast tray sa meeting room, utos niya. May darating. Rivera. Opo ma'am, mabilis na sagot ni Lyra. Polish the foyer and make sure the library looks presentable. May VIP na pupunta. Tumitig ito sa kanya, matalim. At huwag mong ipapahiya ang bahay na to. Hindi na bago sa pandinig ni Lyra ang salitang ipahiya. Sa mansyon, parang laging may bantang nakalutang. Kapag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang mapapagalitan, parang buong pagkatao mo ang mali. Dumiretso si Lyra sa foyer. Habang pinupunasan niya ang railing, narinig niya ang boses ni Gavin Monteverde sa kabilang kwarto. Mas maliwanag, mas masigla kaysa kahapon. May kausap na naman, sa telepono, pero iba ang tono. May excitement, may yabang, may plano. Tell Sasha I want the launch celebration to be unforgettable, sabi ni Gavin. No cheap-looking details. If it's going to be a gala, then it's going to be a gala. May sumagot sa kabilang linya, pero hindi na narinig ni Lyra. Nakuha niya lang ang dalawang salitang tumama sa utak niya. Launch celebration. Maya-maya, dumating ang mga tao. Una, isang babae na mukhang sanay maglakad sa high heels kahit sa marble floor, si Sasha Lorenzo, event planner. Sunod, isang lalaki na may suot na itim na polo at may tape measure na nakapulupot sa leeg, si Blake Andrada, stylist. At kasunod nila ay isang babaeng halos kapantay ng bilis ng oras, si Kyla Panganiban, personal assistant ni Gavin, bitbit ang tablet, folder at dalawang cellphone. Good morning, Ma'am Vivian. Sir Gavin is in the meeting room. He said, no interruptions. Oo, as if I would dare. Nakatayo si Lyra sa gilid, nagmamasid lang. Pero kahit tahimik siya, naririnig niya ang bawat detalye. Ang usapan tungkol sa guest lists, sponsor, photo wall, ballroom,
At kung gaano kahalaga na lumabas sa social media ang gabing iyon na parang perpekto ang buhay ni Gavin. Sa meeting room, napasilip si Lyra sandali habang nagdadala ng tray. Nandoon si Gavin, nakaupo sa dulo ng mesa, nakasuit kahit umaga, parang laging handang bibigay ng utos. Sa tabi niya si Daphne Roxas, nakasandal sa upuan, hawak ang wine glass kahit 10:00 pa lang. Parang hindi siya parte ng trabaho pero siya ang pinakamaingay. Gavin, the theme should be elegant, sabi ni Gavin. Sabi ni Daphne. Pero may twist. Something people won't forget. Sasha nodded. We can do a Monteverde Gala night with our modern luxe concept. Black and gold accents. Black and gold is boring. Singit ni Daphne. Sweet but sharp. Everyone does that. Make it more dramatic. Dramatic? Umiling si Gavin. Ngumiti. I like that word. Kyla sa gilid nagtatype sa tablet. Halatang sanay na sanay siya sa mga pabago-bagong gusto ng boss niya. Pero nang tumingala siya at nakita si Lyra sa pintuan, sandaling nagbago ang mata niya. Parang nagtanong, okay ka lang ba? Tinapos ni Lyra ang paglagay ng tray, yumuko, at palabas na sana nang marinig niya ang boses ni Daphne. Mas mababa ngayon, mas mapanganib. By the way, sabi ni Daphne, smirks, you should invite your maid. Tumigil ang hangin sa loob ng kwarto. Parang kahit ang aircon napahinto. Which one? Tanong ni Gavin, hindi man lang nagulat. Para bang normal na usapan lang. The quiet one, sagot ni Daphne. Laughs. The probinsyana. The one who looks like she's about to apologize just for breathing. Naramdaman ni Lyra ang init sa mukha niya. Gusto niyang lumakad palayo, pero parang tumigas ang paa niya. Gavin leaned back, amused. And why would I do that? Because it's funny, sabi ni Daphne. Parang nagkukwento lang ng joke. Imagine her at the party, surrounded by real gowns, real people. Ngumisi siya. And then there's her. May mahinang tawa ang ilang tao sa mesa. Hindi si Sasha, hindi si Kyla. Pero may isang staff na kasama sa meeting na napangiti rin, alanganin. Kyla cleared her throat. Sir, is that necessary? Tumilil si Gavin at tumingin kay Kyla. Mata niya malamig pero may ngiting pilit. Relax, Kyla. It's just a party. Parties ruin people. Bulong ni Kyla pero mahina lang para sa sarili niya. Hindi na nirinig ni Gavin o baka piniling hindi marinig. Tumayo siya. Kinayom niya ang cuff ng suit niya. Parang may biglang naisip na laro. Sige, sabi ni Gavin, ngiting mayabang. Invite her. Nanlaki ang mata ni Daphne. Parang natuwa. See, you're not boring. Just make sure she shows up, dagdag ni Gavin. Tila natutuwa sa ideya. If she doesn't, then it's not fun. Napaurong si Lyra sa pinto. Mabilis, tahimik. Naramdaman niyang nanginginig ang kamay niya sa tray na hawak. Imbitahan, para pagtripan. Pero sa isip niya, kumislap din ang isang bagay na mas mahirap tanggapin. Kahit pa trip, pagkakataon niyon na makita siya ng ibang tao. At sa mundong kinalakihan niya, ang pagkakataon, kahit galing sa masamang kamay, ay minsan lang dumating. Lumipas ang ilang araw. Ang mansyon ay naging parang pugad ng aligaga. May mga dumarating na deliveries, may mga box ng imported na alak, may mga tela para sa decor, may mga sample ng invitation. Si Mrs. Vivian mas lalo pang naging mahigpit. Si Manang Perla mas lalo pang nagluluto ng marami. Si Kuya Nestor, panay ang reklamo habang nagbubuhat ng mga gamit. Kung pwede lang bayaran ako ng stress, sabi ni Kuya Nestor. Isang hapon, bilyonaryo na rin sana ako. Ngumiti si Lyra, pero hindi umabot sa mata niya. Dumating ang araw ng paanyaya. Pinatawag siya ni Mrs. Vivian sa library. Nandoon si Gavin, nakaupo sa malaking armchair. Hawak ang phone, tila bored. Sa tabi niya si Kyla, may hawak na envelope. Rivera, sabi ni Gavin, hindi tumitingin. Come here. Lumapit si Lyra, nakayuko. Opo sir. Iniabot ni Kyla ang envelope. This is for you. Tinanggap ni Lyra, nanginginig ang daliri. Ano po to? Gavin finally looked up, ngiting walang init.
Invitation, may party. Sir, ako po? Parang hindi makapaniwala si Lyra. Baka ano, sabat ni Gavin. Baka hindi mo deserve ano? Don't worry, it's not about you deserving anything. Bahagyang ngumisi. Just show up. Suminit si Kyla. Mas manahuna ng tono. Formal. Hotel ballroom. You need appropriate attire. Napatitig si Lyra sa Kyla. At doon nga nakita ang kakaibang bagay. Parang si Kyla ang isang taong nagsasabing tao ka pa rin. Opo, mahinang sagot. Pupunta po ako. Paglabas niya ng library, hinabol siya ni Mrs. Vivian sa hallway. Rivera. Mahinang tawag nito, pero matalim pa rin. Huwag mong kakalimutan. Maid ka. Kahit anong isuot mo, maid ka pa rin. Napatigil si Lyra. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na alam niya. Hindi niya kailangang ipaalala. Pero sa halip, yumuko siya. Opo ma'am, sabi niya. Pero sa loob-loob niya, may lumalaban na maliit na apoy. Sa kusina, si Manang Perla ang unang nagtanong. Anak, bakit ang putla mo? Tanong niya, sabay hawak sa kamay ni Lyra. Anong nangyari? May party po si Sir Gavin, sagot ni Lyra. Imbitado po ako. Napatigil si Manang Perla, parang hindi alam kung matutuwa o matatakot. Imbitado? Ikaw? Opo, pero parang trip lang po. Umupo si Manang Perla. Alam mo, ang mga ganyan, may trap. Tama po, napayuko si Ira. Pero Manang, kailangan ko rin po ng pera. Kahit isang kontak lang, kahit isang sideline. Napabuntong hininga si Manang Perla at hinaplos ang buhok niya na parang anak. Makinig ka sa akin, kung pupunta ka, huwag kang pupunta bilang biktima. Pupunta ka bilang babae na may dignidad. Napatitig si Lyra. Paano po? Gumiti si Manang Perla. Tatahi tayo. Gabi-gabi, matapos ang trabaho, nagsimula ang lihim na paghahanda. Kinuha ni Lyra ang lumang kahon ng nanay niya, yung mga natirang tela, pattern at isang maliit na measuring tape. Kakaunting-kakaunti lang, pero sapat para magsimula. Isang gabi, nakita siya ni Milo sa Hardin habang pauwi siya mula sa laundry room. Lyra, tawag ni Milo, hawak ang flashlight. Okay ka lang? Parang may iniisip ka. Nag-alinlangan si Lyra, pero sa wakas umamin siya. May party, imbitado ako, pero hindi ko alam kung paano ako pupunta doon. Wala akong damit. Nanahimik si Milo, tapos tumanggo. Tara, bukas day off ko sa umaga. Samahan kita sa palengke. May kilala ako nagbebenta ng tela na mura. Nang marinig ni Lyra iyon, sumikitit ang mata niya. Bakit mo po ginagawa to? Nagkamot si Milo sa batok. Kasi ayokong makita kang pinagtatawanan. At kasi deserve mong magkaroon ng pagkakataon. Kinabukasan, maaga silang lumabas sa likod na gate. Hindi para tumakas, kundi para maghanap ng pag-asa sa pagitan ng mga roll ng tela. Sa palengke, tumawad si Milo na parang sanay. At si Lyra naman pumili ng tela na simple pero elegante. Cream, hindi masyadong mapusyaw, hindi rin masyadong matingkad. Yung kulay na parang liwanag na hindi sumisigaw. Pag-uwi nila, si Kuya Nestor naman ang nakaabang sa garahe. Oh, bakit kayo magkasama? Tanong niya. Uy, Milo ha? Hindi po, mabilis na depensa ni Lyra, namumula. Tumawa si Kuya Nestor. Joke lang. Pero anong dala mo? Tela po, sagot ni Lyra. Napatingin si Kuya Nestor, tapos biglang pumasok sa van at may kinuha. Lumabas siya na may hawak na lumang kahon ng sapatos. Eto, sabi niya, luma na to, pero branded. Bigay ito ng kapatid kong nasa abroad. Hindi ko naman ginagamit. Ipaayos mo, baka makatulong. Napatigil si Lyra, halos maiyak. Kuya, salamat po. Hoy, huwag kang iiyak, sabi ni Kuya Nestor, pero lumambot ang boses. Hindi bagay, sa party ka na umiyak kung kailangan, pero sana hindi. Sa gabi, sa kwarto ng helpers, nakaupo si Lyra sa maliit na mesa, tinatapat ang tela sa ilaw ng lamp.
Kumakanta sa isip niya ang tunog ng gunting, narayom at tahi. Parang bumabalik ang alaala ng nanay niya kung paano nito tinuturuan siyang humawak ng sinulid. Nag-message siya kay Aling Celia, "Ma, may opportunity. Sana maging okay. Para kay Tommy." Sumagot ang nanay niya na may ilang minuto, "Anak, mag-ingat ka. Pero naniniwala ako sa'yo. Ang galing mo. Huwag mong kalilimutan kung sino ka." Sabi niya, "Alam mo, may mga taong iniisip nila, panglinis lang tayo. Pero hindi nila alam, may buhay tayo bago pa sila." Napangiti si Lira. "Oo nga po kuya. Kung pagtawanan ka, tandaan mo, hindi ka natawa dahil mahina ka. Natawa sila kasi takot sila sa hindi nila maintindihan." Napalunok si Lira. "Sana po ganun." Pagdating nila sa hotel, parang ibang mundo ang sumalubong sa kanya. Crystal chandelier, carpet na makapal, amoy ng mamahaling pabango na halos nakakahilo. Sa ballroom entrance, may photo wall na may nakasulat, "Monteverde Gala Night." Gintong letra, malalaking ilaw, parang premiere. Sa gilid, may mga cameraman at photographers na naghihintay ng mga bisita. Si Sasha Lorenzo, event planner, nagmamadali, nagbibigay ng instructions. Si Blake Andrada, stylist, nakatingin sa mga outfits, parang nagja-judge sa bawat tahi. Nang pumasok si Lira sa hallway, naramdaman niya agad ang tingin ng mga tao. Hindi pa man siya nakikita ng buo, parang naaamoy na nila ang hindi kabilang. Sa may photo wall, nandun si Daphne Rojas, nakaitim na gown, parang reyna. Kasama niya mga kaibigan, si Corinne Velasco, si Nina Hargrove at si Tatom Yap. Lahat nakangiti, pero ang ngiti parang kutsilyo rin. "Oh my God," bulong ni Nina. "Are we really doing this?" "Of course," sagot ni Daphne. "It's the highlight of the night." Napatigil si Lira sa gilid, hawak ang maliit na envelope na pass. Pinilit niyang huminga ng dahan-dahan. Hindi ako sisigaw. Hindi ako tatakbo. Sa loob ng ballroom, naririnig na niya ang boses ni Gavin. Masaya, malakas. Nasa gitnahan ng mga businessmen at investors. Parang siya ang araw. Naroon si Mr. Elias Kung, supplier na may hawak na baso ng wine at tawa ng taong sanay sa deals. Naroon si Attorney Rodney Lacson, legal counsel, seryoso, nakataksido, parang kahit sa party ay may iniisip na kontrata. Naroon si Miss Janelle Park, PR consultant, eleganting babae na kahit simple ang gown, mukhang mahal ang aura. "Gavin," sabi ni Elias, "you really outdid yourself." "Had to," sagot ni Gavin, ngumiti. "This is just the beginning." Sa gilid, si Kyla ay nagmamanman, hawak ang tablet, parang nagbabantay ng apoy para hindi lumaki. Nang makita niya si Lira sa entrance, bahagyang kumunot ang noo niya, hindi sa pangit, kundi sa pag-alala. Tumayo si Lira sa tapat ng salamin sa hallway, inayos ang pearl studs, sinuklay ang buhok gamit ang hairpins na bigay ni Milo. Walang makeup artist, walang stylist, pero may 2 kamay siyang gumawa ng lahat. Paglapit niya sa photo wall, biglang gumalaw ang mga tao. Parang may magnet na hinihila ang atensyon. "Wait," bulong ni Corinne. "Siya ba yun?" "Ha?" Si Tatom, napasinghap. "Akala ko, ibang tao." Nang lumitaw si Lira sa ilaw, hindi siya nagmamadali. Ang lakad niya ay hindi pang model, kundi pang taong nagdesisyong hindi na magtatago. Ang cream gown niya, kumikinlang ng banayad sa ilaw. Hindi siya sobrang bongga, hindi siya flashy, pero ang linis, ang ayos, ang klaseng hindi sumisigaw pero nananalo. Tumahimik ang ilang grupo sa malapit. May photographer na napalingon, nagtaas ng kamera. "Excuse me," sabi ng isang staff photographer. "Miss, can you look here?" Napatigil si Lira, gulat. "Ako po?" "Yes," sagot nito. "You look great." Sa loob ng ballroom, naramdaman ni Gavin ng pagbabago. Tumigil ang tawa sa grupo niya. Parang may hangin na biglang bumaliktad. Lumingon siya sa entrance at doon nakita niya si Lira. Sandaling nalaho ang ngiti niya. Parang naubusan ng salita.
Hindi niya inaasahan na ang inimbita niya para pagtawanan ay magmumukhang ganito. "Gavin?" tawag ni Daphne. Napansin ng tingin niya. "Oh!" Nang makita ni Daphne si Lyra, namutla siya. Hindi yung nagulat lang, kundi yung tipong may nasaktan sa loob ng ego niya. Kumunot ang noo niya, napahigpit ang hawak sa wine glass. "Hindi pwede," bulong ni Daphne. Anong ginawa niya? Si Nina at Corinne hindi na makatawa. Si Tatom napatingin sa sarili niyang gown na biglang parang ordinaryo. "Who is she?" tanong ng isang bisita sa gilid, isang babaeng hindi kilala ni Lyra. "Model? Maybe a designer?" sagot ng isa. "Impressed. Ang classy." Lumapit si Janelle Park sa entrance area. Dahil sa trabaho niya, mabilis niyang napapansin ng mga taong may story sa aura. Tumingin siya kay Lyra mula ulo hanggang paa. Tapos ngumiti. Hindi mapanlait, kundi curious. "Hello," bati ni Janelle. Warm. "I'm Janelle. You look stunning." Namula si Lyra. "Salamat po." Janelle tilted her head, parang pinapakinggan ng misong pananamit. "Who styled you?" Bago pa makasagot si Lyra, sumingit si Daphne, lumapit na parang may karapatang sirain ang esena. "Oh my," sabi ni Daphne, laughed sharply. "She's a maid. She's here because Gavin wanted a little entertainment." May ilang taong napalingon. May tumawa ng pilit. May iba, nagulat. Nanipik ang dibdib ni Lyra. Para siyang tinapik sa sugat na bagong tahi. Gusto niyang umatras. Gusto niyang magtago sa kusina ng hotel. Pero naalala niya ang message ni nanay. "Huwag mong kalimutan kung sino ka." Tumingin si Lyra kay Daphne. Hindi matapang ang tingin niya, pero malinaw. Parang salamin din, pero may init. "Nandito po ako bilang bisita," mahinang sabi ni Lyra. Daphne smirked. Bisita or staff? Sa dulo ng hallway, lumapit si Gavin. Mabilis ang lakad. Parang gusto niyang kontrolin ang esenang lumalagpas sa plano niya. Nakatayo siya sa tabi nila, tumingin kay Lyra, at sa unang pagkakataon, hindi siya nakangisi. Parang nahihiya. "Daphne," sabi ni Gavin, mababa ang boses. "Tight. Enough." "Why?" sagot ni Daphne. "Sweet. It's your idea, remember?" Janelle looked between them, then back to Lyra. "So, who styled you?" Ulit niya, mas gentle. "I'm genuinely asking." Naramdaman ni Lyra ang lahat ng mata sa paligid. Si Kyla, sa malayo, nakatingin, hawak ang tablet na parang gustong tumakbo papunta sa kanya. Si Sasha, nakasilip, halatang kinakabahan na baka masira ang event vibe. Si Blake, stylist, nakataas ang kilay, interesado. Huminga si Lyra ng malalim. Ito na. Ito yung sandaling pwedeng gumuho siya o tumayo. Dahan-dahan siyang ngumiti, hindi para magpasikat, kundi para humawak ng lakas. "Ako po," sagot ni Lyra. Malinaw, walang yabang. "Ako po ang nag-style at ako rin po ang nagtahi." Tahimik, parang may humigop ng tunog sa buong entrance. Kahit ang mga maliliit na tawa, natigil. May isang photographer na napababa ang kamera, napanganga. Si Elias kung mula sa loob, napalingon at napataas ang kilay. Si Attorney Rodney, napatingin, parang nag-iisip. Si Gavin, parang may tumamang bata sa dibdib, hindi makapagsalita. Janelle's eyes widened. "Impressed? You made that?" Tumanggo si Lyra. "Opo." Daphne's smile cracked. "That's impossible." "Posible po," sabi ni Lyra, mahina pero matatag. At doon, sa gitna ng mga ilaw, sa harap ng photo wall, sa pagitan ng milyonaryo at socialite, hindi na si Lyra ang mukhang laro. Hindi na siya ang mukhang pang-asar. Siya ang mukhang dahilan kung bakit may mga taong biglang natakot dahil may maid pala na kayang tumayo sa gitna ng mga real people at hindi magmukhang maliit. Tahimik pa rin ang hangin sa may photo wall kahit ilang segundo nang lumipas mula nang sabihin ni Lyra May, "Ako po ang nagtahi." Parang may mga matang biglang nagising. Hindi yung gising na basta curious, kundi yung gising na napipilitang aminin na may nakita silang hindi nila inaasahan.
Sa gilid, narinig ni Lira ang mahinang click ng kamera na muling umandar, pero hindi na para mang-asar, kundi para humabol sa sandaling mukhang totoo. Wow! Bulong ni Miss Janelle Park. Impressed. You made that? From scratch? Tumanggo si Lira. Pilit pinapakalma ang dibdib. Opo, tinahi ko po sa room namin after work. Sa tabi, si Daphne Rojas ay nakangiting pilit, pero halatang may bitak. Cute, sabi niya. Laughs dryly. A DIY dress. Very inspirational. Hindi na tumawa ang mga kaibigan niyang sina Corinne, Nina, at Tatum. Ang dating confident nilang halakhak napalitan ng alanganing tinginan. Parang biglang nagtanong sarili nila kung bakit sila naroon, bakit sila nakikisakay sa pang-iinsulto. Lumapit si Gavin Monteverde, mabigat ang hakbang. Hindi siya galit, hindi rin siya masaya. Parang nahuli siyang gumagawa ng kalokohan sa harap ng mga taong hindi niya kayang kontrolin. Tumingin siya kay Lira, sandaling nalambot ang panga niya. Let's move inside, sabi ni Gavin. Tight. The program's about to start. Tumango si Janelle, pero bago siya tumalikod, muling tumingin kay Lira. Can I talk to you later, after the first toast? Opo, sagot ni Lira, halos pabulong. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun, pero ramdam niyang hindi iyon pangaasar. Sa loob ng ballroom, mas dumami ang tingin. Ang mga ilaw ay parang mas maliwanag, ang mga salamin ay mas maraming refleksyon, at sa bawat refleksyon, nakikita ni Lira ang sarili niyang hindi na nagtatago. May kaba pa rin, pero may kung anong tumigas sa gitna ng dibdib niya. Kaya ko pala. Sa gilid, nakita niya si Kyla Panganiban na mabilis lumapit, hawak ang tablet na parang may shield. You did great, bulong ni Kyla, relieved. I told you, don't let them corner you. Hala, mahina si Lira, breathless. Parang nanginginig pa rin ako. Normal yan, sabi ni Kyla, softly. Pero you're still standing. That's the point. Nag-umpisa ang programa. May short speech si Gavin, may video montage ng kumpanya, may toast, palakpakan. Sa stage, confident si Gavin, parang walang nangyari. Pero tuwing napapatingin siya sa crowd at nasisilip si Lira, may something sa mata niya na hindi maipaliwanag. Parang inis sa sarili, parang hiya, parang may tanong. Hindi lumapit si Lira sa stage. Nanatili siya sa side, malapit sa exit dahil alam niyang isang salita lang ni Daphne, pwede na siyang mapahiya ulit. Pero habang tumatagal, napapansin niyang mas maraming tao ang napapalingon sa kanya, hindi para pagtripan, kundi para kilalanin. Miss, sabi ng isang babae na may dalang business card. Smiles. I'm Sasha Lorenzo, event planner. I heard you made your gown? Napatigil si Lira. Opo. Sasha's eyes scanned the seams, the fit, the clean finish. This is good work. Like, really good. Salamat po, sagot ni Lira, shy. Simple lang po yan. Simple is expensive when done right, sagot ni Sasha, grins. Would you be open to doing wardrobe fixes and styling for shoots? Not tonight, later. I'm always looking for someone reliable. Bago pa makasagot si Lira, dumating si Janelle Park. Hawak ang wine glass pero ang tingin ay seryoso. I was about to ask the same, sabi ni Janelle. Warm. I do PR shoots and event brands. There are times we need quick fittings, adjustments, styling, and honestly, your eye is calm but strong. Parang may bumukas na pinto sa ulo ni Lira. Hindi ko po alam kung kaya ko. Kaya mo, sabat ni Sasha, diretsahan. I can tell. Nanginig ang labi ni Lira. Ang una niyang naisip, hindi fame, hindi party, kundi si Tommy, yung kapatid niyang umiiyak sa message ni nanay. Therapy, bayad, pagkakataon. Opo, sabi ni Lira, mas malinaw ngayon. Susubukan ko po. Great, sabi ni Janelle, sabay habot ng card. Text me tomorrow. We'll talk rates, schedules. Don't worry, we pay properly. Tumango si Lira, hawak ang business card na parang papel na biglang naging lifeline. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita ni Daphne ang nangyayari. At doon, sumikip ang mukha niya, hindi lang sa selos, kundi sa takot na may magaling na pwedeng magningning kahit hindi siya ang nagdidikta.
Lumapit si Daphne kay Gavin habang nag-uusap si Gavin kina Mr. Elias Kung at Attorney Rodney Lacson. "Gavin," sabi ni Daphne, "sweet but poisonous. You see that? She's stealing attention." "Daphne, stop," sagot ni Gavin, maigsi. "Stop?" umiling si Daphne. "You invited her for entertainment. Now she's making you look like the villain. Do you want that narrative?" Hindi samagot si Gavin, pero sa gilid, napansin ni Elias Kung ang tensyon. "Is everything okay?" tanong niya, curious. "Your guest seems interesting." "Interesting," ulit ni Daphne. Snaps. "She's staff." Attorney Rodney glanced at Gavin, neutral but sharp. "Still a guest tonight," sabi niya. Parang paalala. Hindi nagustuhan ni Daphne ang pagkatalo sa usapan, kaya nagbago siya ng laro. Kung hindi niya kayang pahiyain si Lyra sa ballroom, pahihiyain niya ito sa bahay. Kinabukasan, pag-uwi nila sa mansyon, nagmistalong normal ulit ang lahat. Pero si Lyra may 2 business card sa bulsa at may kakaibang gaan sa dibdib. Pagpasok niya sa helper's area, sinalubong siya ni Manang Perla. "Oh, anak." Sabi ni Manang Perla, "Kumusta?" Hindi napigilan ni Lyra ang ngiti. "Manang, may nagbigay po ng card. Sideline daw po." Napapikit si Manang Perla. "Sabi ko sa'yo, minsan ang biyaya dumadaan sa sakit." Sumulpot si Milo sa likod ng kusina. Hawak ang hose nozzle na parang napadaan lang. "So, okay?" tanong niya. "Maingat." Tumango si Lyra. "Okay, salamat. Kung hindi dahil sa'yo," umiling si Milo. "Ikaw gumawa nun. Ako, sumama lang." Si Kuya Nestor naman nagmamadaling pumasok. "Hoy, balita ko muntik na rumagkulap si Daphne sa inggit." "Kuya!" napatawa si Lyra. Pero kasabay nun, may biglang dumating na malamig na hangin. Si Mrs. Vivian. "Rivera," sabi nito, matigas ang boses. "Sa office, now." Sumunod si Lyra, biglang bumigat ang paa. Sa office, nandun si Mrs. Vivian at si Kyla. Pero si Kyla, halatang nagulat din na pinatawag siya. "May complaint," sabi ni Mrs. Vivian, nakatingin sa papel. "Sabi ng isang bisita kagabi, you were acting above your position. Nagpapapicture ka raw na parang celebrity. Nagkalat daw ang atensyon sa'yo. This is a household, not your stage." Hindi makapagsalita si Lyra sa unang segundo. "Ma'am, hindi po ako nag-aano. Tinawag lang po ako ng photographer." "Excuses," putol ni Mrs. Vivian. Kyla stepped forward. "Ma'am Vivian, she was invited as a guest and I witnessed what happened. She didn't misbehave." Nagkislap ang mata ni Mrs. Vivian. "Kyla, don't interfere." Pero hindi umatras si Kyla. "I'm not interfering. I'm stating facts." Sa gilid, nararamdaman ni Lyra ang bigat ng pangalan ni Daphne kahit wala ito sa kwarto. Alam niyang si Daphne ang ugat nito. At parang hindi pa tapos kasi sa araw ding iyon, may bago na namang kaaway sa loob. Habang nag-aayos si Lyra ng laundry list sa storage, lumapit si Rica Feliciano, isang kasambahay na paborito ni Mrs. Vivian. Mabilis magsalita at mabilis din manlisik ang mata. "Wow!" sabi ni Rica, feeling sweet. "Artista?" "Hindi, Rica," sagot ni Lyra, mahinaon. "Trabaho pa rin to." "Sure," tawa ni Rica, snide. "Pero baka akala mo special ka na. Ingat ka, Lyra, ah. Mabilis uminit ang mata dito." Hindi na sumagot si Lyra, pero kinabahan siya dahil alam niyang ang inggit hindi natutulog. At totoo nga, kinagabihan may utos si Mrs. Vivian. Ihanda ang damit ni Sir Gavin para sa meeting niya bukas. Specific, navy suit, white shirt, silver tie. Maingat si Lyra. Kinuha niya ang navy suit, tinanggal ang alikabok, pinlantsa, inayos sa hanger. Nilagay niya ang silver tie sa tabi. Triple check, gaya ng utos. Kinaumagahan, narinig niya ang sigaw mula sa taas. "Kyla!" Nagtitilian ng mga yabag sa hagdan. Si Kyla tumakbo, si Mrs. Vivian sumunod, at si Lyra tinawag. Pagdating sa hallway sa taas, nandun si Gavin, hawak ang tie, pero hindi silver. Bright red, parang pang party, hindi pang meeting. Nanlilisik ang mata niya. "What is this?" tanong ni Gavin, balak lang immoral. "I said silver."
Namutla si Lyra. Sir, silver po yung nilagay ko. Nasa tabi po. Nasa tabi? Imiling si Gavin. I don't have time for this. Do you know who I'm meeting today? Sir, nanginginig si Lyra. Hindi po ako ang nagpalit. Enough, putol ni Gavin, parang handang sumabog. Sa gilid, si Rika, kunwaring nagwawalis lang pero ang mata niya may kislap na parang nanalo. At doon, bago pa tuluyang gumuho si Lyra, nagsalita si Kyla mabilis at talim. Sir, wait. There's CCTV in the hallway and closet area. Let me check. Tumigil si Gavin, napatingin kay Kyla. Now. Mabilis bumaba si Kyla sa security monitor room, kasama si Kuya Nestor na marunong magbukas ng playback at si Mrs. Vivian na halatang kinakabahan. Si Lyra naman, nasa likod lang, halos hindi makahinga. Paglabas ng footage, malinaw. Bandang hating gabi, pumasok si Lika sa storage area. Kinuha ang silver tie at pinalitan ng red. Inayos niya, tapos umalis na parang walang nangyari. Tahimik ang monitor room. Si Mrs. Vivian napalunok. Rika! Si Kyla naman, nakatingin kay Gavin. She sabotaged Lyra. Hindi gumalaw si Gavin sa unang segundo. Parang may kumurot si pride niya. Hindi dahil sa tie, kundi dahil na-realize niyang muntik siyang manigaw sa maling tao. Dahan-dahan siyang huminga, tapos tumayo. Call Rika. Sabi niya, malamig. Nang dumatong si Rika, nagkunwari itong nagulat. Sir, ano po yan? Bakit po ako... Stop, putol ni Gavin. Tinuro ang screen. Explain. Namula si Rika, nanginginig. Sir, joke lang po. Gusto ko lang pong... Joke? Ulit ni Gavin. You jeopardized my meeting and you tried to frame someone. Tumingin si Rika kay Mrs. Vivian, parang humihingi ng saklolo. Pero kahit si Mrs. Vivian, walang masabi. At doon, tumingin si Gavin kay Lyra. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagpakumaba. Pero ang boses niya, unang beses, may bigat na hindi yabang. Lyra, sabi ni Gavin. I almost blamed you. Hindi makasagot si Lyra. Nakatitig lang siya kasi hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Yung muntik siyang siraan o yung katotohanang isang salita lang ni Gavin, pwede siyang mawala sa trabaho. Huminga si Gavin. You're not fired. Dagdag niya, mas malinaw. And nobody touches you. If anyone has a problem with you, they go through me. Napatigil si Lyra. Parang may humawak sa kanya para hindi siya bumagsak. Hindi dahil si Gavin biglang naging mabait, kundi dahil sa wakas, may isang sandali na pinili siyang pakinggan ng sistema. Sa gilid, si Kyla nakatingin kay Lyra. Relieved. Si Kuya Nestor napabuntong hininga. Si Manang Perla, nang marinig ang balita sa kusina, halos maiyak sa pasasalamat. Si Milo, mula sa hardin, tumanggulang, parang sinasabing, sabi ko sa'yo, tatayo ka. Pero sa loob ni Lyra, alam niyang hindi pa ito ang dulo. Ito pa lang ang simula ng totoong laban, yung laban kung paano niya gagamitin ang pagkakataon mula kina Janelle at Sasha para hindi na siya kailanman maging tahimik na tinatapakan lang. Hindi nakatulog ng mahimbing si Lyra May Rivera matapos ang insidenteng tie. Hindi dahil takot siya kay Rika, dahil alam niyang may ebidensya na at may utos na si Gavin na walang gagalaw sa kanya. Kundi dahil sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang kakaibang bigat. Paano kung ito na yung simula ng pag-angat? At kung simula nga, kaya ba niyang panindigan? Sa maliit na kwarto ng helpers, nakaupo siya sa giid ng kama, hawak ang dalawang business card ni Janelle Park at Sasha Lorenzo, parang mga tiket sa ibang mundo. Sa tabi niya ang notebook na matagal nang puno ng listahan ng utang, pero ngayon may bago siyang isinusulat. Rates, schedule, possible clients. Tumunog ang cellphone niya. Message galing kay Aling Celia. Anak, nakapag-therapy si Tommy kahapon, pero sabi ni therapist, kailangan daw madagdagan ng sessions. Kaya pa ba natin? Napapikit si Lyra. Ang dating tanong na kaya ba, palaging sagot niya ay kailangan. Pero ngayon, may pagkakataon na siyang gawing totoo ang kaya. Nag-type siya, Ma,
May sideline akong susubukan. Hindi pa sure pero lalaban ako. Sabihin mo kay Tommy, miss ko siya. Maya-maya, sulagot si Aling Celia. Ingat ka, naniniwala ako sa'yo. Huwag mong hahayaan na maliitin ka nila. Kinabukasan, maaga pa lang, nag-text si Lyra kay Janelle, gaya ng bilin. Good morning po, Miss Janelle. This is Lyra May Rivera, yung naka-cream gown po sa gala. Thank you po ulit. Available po ako to talk. Hindi umabot ng 5 minuto, nag-reply si Janelle. Morning, Lyra. Call me 2 p.m. I'll loop in Sasha too. And please, don't call me ma'am. Janelle is fine. Napatitig si Lyra sa screen. Parang simpleng bagay lang pero sa kanya, malaking mundo ang nagbukas. May taong nag-aanyaya sa kanya na maging pantay. Sa kusina, habang nagbabalat siya ng bawang, lumapit si Manang Perla. Anak, may good news ba? Tanong nito. Opo Manang, sabi ni Lila, hindi maitago ang ngiti. Tatawag po sila mamaya about sa trabaho. Napahawak si Manang Perla sa dibdib niya. Ay, salamat. Diyos na bahala sa'yo. Sa hardin, nadaanan niya si Milo na nagpuputol ng tuyong sanga. Milo, tawag ni Lyra. Salamat ulit. Tumingin si Milo, ngumiti lang. Balitaan mo ako kung anong sabi. Okay, sabi ni Lyra. Kinakabahan ako. Normal, pero hindi ka na yung Lyra na tahimik lang. May ginawa ka ng hindi nila kayang burahin. Bandang tanghali, piniyagan si Lyra ni Kyla na gamitin ang maliit na pantry office sa likod para makatawag ng maayos dahil ayaw ni Kyla na marinig ng ibang staff ang usapan. Nandun si Kyla, hawak ang tablet, parang bantay, pero supportive. Ready? Tanong ni Kyla. Encouraging. Hindi, sagot ni Lyra, natatawa sa kaba. Pero gagawin ko. Tinawagan siya ni Janelle sa eksaktong oras. Hi Lyra, bati ng boses sa kabilang linya. Confident pero warm. I'm with Sasha. Hello po, sagot ni Lyra. Tapos agad niyang kinagat ang labi. Ay, sorry. Hello, Janelle. Narinig niya ang mahinang tao ni Sasha. Cute, sabi nito. Okay Lyra, straight to it. We have a shoot next week. Small team, we need someone who can adjust outfits quickly. Hemming, fitting, emergency fixes, plus an eye for styling. Nakakaya ko po yun, sagot ni Lyra. Mas matatag. Basta may time lang po ako after work. Janelle hummed. About that, your schedule. You're still employed at Monteverdes, right? Opo. Sasha's voice sharpened in a professional way. Then we'll do it on your off hours. Here's the deal. Fixed rate per day plus transport allowance. And if your work is good, we'll recommend you to other clients. Nanlaki ang mata ni Lyra, kahit hindi nila nakikita. Magkano po? How much po? Janelle answered clearly, no games. At nang marinig ni Lyra ang halaga, napahawak siya sa mesa. Hindi siya sanay makarinig ng ganung bayad para sa isang araw ng trabaho. Sa mansyon, 1 buwan niyang pinagpapawisan ang katumbas nito. Okay ka lang? Tanong ni Kyla, pabulong, nang makita ang mukha ni Lyra. Tumanggo si Lyra, nanginginig ang labi. Opo. Sasha continued. One more thing. I want to see your portfolio, even if it's just photos of your stitches, designs, anything. Walang portfolio si Lyra, pero may notebook siyang puno ng sketches at mga tinahing damit pang repair. Kaya sinabi niya ang totoo. Wala po akong formal portfolio, pero may mga gawa po ako sa bahay. Send me whatever you have, sabi ni Sasha. We're not judging your background, Lyra. We're judging your work. Napatigil si Lyra. Teary. Salamat po. Salamat. See you next week. Pagtatapos ni Janelle. And Lyra, don't let anyone talk you out of this. Pagkababa ng tawag, tahimik si Lyra sa ilang segundo. Parang kailangan niya munang paniwalaan na totoo ang nangyari. Kyla was the first to speak. You're in. Opo, sagot ni Lyra. Parang hindi makapaniwala. Kyla, makakatulong na to sa Tommy. Ngumiti si Kyla, relieved. Good. That's why you do this.
Pero habang umaangat ang mundo ni Lyra, hindi naman tuluyang nawawala ang mga anino. Dumating ang message sa phone ni Gavin. Come to the study, 5 p.m. Kinabahan si Lyra. Hindi siya sanay na pinapatawag ng amo ng walang dahilan. Naaalala niya ang galit ni Gavin sa Thai, ang boses nitong malakas, ang kontrol. Alas 5, kumatok siya sa pinto ng study. Come in, sabi ni Gavin. Nandoon si Gavin, nakaupo, wala ng taksido. Casual polo na mamahalin pero halatang pagod. Sa mesa, may 2 folder, isa business, isang mukhang personal. Sa gilid, may baso ng tubig, hindi alak, hindi party mode, work mode. Sit, sabi ni Gavin, maiksi. Umupo si Lyra sa dulo ng upuan, tuwid ang likod. Sir, may kailangan po ba? Tumingin si Gavin sa kanya, parang pinipili ang salita. I heard Janelle Park gave you her card. Nanlaki ang mata ni Lyra. Sir, paano niyo po nalaman? Kyla, sagot ni Gavin, walang pagtatago. She said you might have side work. Napatigil si Lyra. Bigla nang nag-alala siya. Sir, bawal po ba? Umiling si Gavin. I didn't call you here to forbid it. Tahimik. Parang hindi tugma sa inaasahan niya. Then, bakit po? Tanong ni Lyra, maigsi. Huminga si Gavin, sumandal. Because I owe you something. Hindi umusog si Lyra. Sir? Gavin looked away for a second, then back. I invited you to that party because Daphne dared me. I thought it would be funny. Tumama sa dibdib ni Lyra ang salitang funny. Pero hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tinitigan niya lang si Gavin, parang sinasabing, alam ko. I didn't think you'd show up like that. Dagdag ni Gavin, I didn't think you'd outshine people who spend their lives buying confidence. Tahimik si Lyra. Sir, pumunta po ako kasi kailangan ko ng trabaho. Hindi po ako pumunta para manalo. Maybe that's why you did, sagot ni Gavin, mababa. Naglabas si Gavin ng envelope mula sa drawer. Inilapag sa mesa. This is not charity, it's assistance for your brother's therapy. Nanlaki ang mata ni Lyra at agad siyang umiling. Sir, hindi po ako humihingi. I know, sabi ni Gavin. That's why I'm giving it. Consider it my correction. Naramdaman ni Lyra ang bigat ng envelope. Hindi pa niya hinahawakan pero parang may init na. Pero natakot siya kasi alam niya, minsan ang bigay ng mayaman may tali. Sir, maingat niyang sabi, baka may kapalit po. Gavin's jaw clenched. That's fair, but no weird conditions. I don't need you to worship me. I don't need you to stay forever. Just use it. Tahimik si Lyra. Naaalala niya si Tommy. Naaalala niya si nanay. Naaalala niya ang mga gabi na umiiyak siya ng patago dahil kulang ang pera. Dahan-dahan niyang inabot ang envelope. Salamat po, sabi niya, pero hindi siya lumuhod. Hindi siya nagpasalamat na parang utang niya ang buhay niya. Tumanggol lang siya, may dignidad. Tumayo siya para lumabas, pero bago siya makalakad, nagsalita si Gavin. One more thing, sabi nito. Starting next month, I'm increasing the staff wages and I'm implementing a proper grievance system. Attorney Rodney will handle it. Napalingon si Lyra, nagulat. Sir, bakit po? Gavin's eyes were serious. Because I'm tired of being that guy. Paglabas ni Lyra ng study, parang may halo-halong bigat at kaan. May envelope sa kamay, may sideline sa schedule, at may mundong unti-unting gumagalaw pabor sa kanya. Pero ang pinaka-importanting pagbabago, nasa loob niya. Kinagabihan, nag-call siya kay Aling Celia. Unang ring pa lang, sumagot na ang nanay niya, halatang kinakabahan. Anak, boses ni Aling Celia. Lyra, okay ka lang? Opo ma, sagot ni Lyra, nanginginig din. May sideline po ako, may bayad na malaki. At ma, may tulong po para kay Tommy. Sandaling natahimik sa kabilang linya.
Tapos narinig ni Lira ang hikbi ng nanay niya. Salamat sa Diyos, bulong ni Aling Celia. Anak, proud ako sa iyo. Sa likod, narinig ni Lira ang boses ni Tommy. Mahina pero masaya. Ate Lira, uuwi ka na ba? Napapikit si Lira, luha tumulo. Uuwi ako, Tommy, pangako niya. Pero hindi na ako uuwi na talunan. Uuwi ako na may daladalang pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nabuo ang bagong buhay ni Lira. Tuwing off hours, pumupunta siya sa shoots, nag-aayos ng laylayan, nagfi-fitting, natututo sa set. Si Sasha, mahigpit pero patas. Si Janelle, nagtuturo kung paano humarap sa clients. Minsan, si Blake Andrada pa mismo ang nagtanong sa kanya ng tips sa tehi. Sa mansyon, hindi na siya kayang bastusin ng basta-basta. Hindi dahil protektado, Si Yani ni Gavin, kundi dahil may sarili na siyang pangalan sa labas. At nang dumating ang araw na nakompleto ang therapy sessions ni Tommy at unti-unti itong nakalakad ng mas maayos, si Lira nagdesisyong mag-ipon para sa pangarap. Isang maliit na tailoring shop sa kanila. Pinangalanan niya ito sa notebook pa lang. Rivera Atelier. Hindi pa grand opening, pero sa isip niya, malinaw na ang susunod na yugto. Sa mundong dati siyang tahimik na nilalamon, ngayon siya na ang unti-unting gumagawa ng sariling pintuan. At sa bawat tahing ginagawa niya, paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili. Hindi niya kailangang maghiganti para manalo. Kailangan lang niyang umangat at manatiling tao.